Magandang hapon po sa inyong lahat. And this is our Black Saturday reading, April 4th down to April 11th, which is good for a week. So, bago ako magsisimula, merong mga bagay na gusto kong i-share po sa inyo. Yung mga sitwasyon na sinabi ko sa Semana Santa. Diba? Bago ang Semana Santa, may mga tao na nagpaparitual. Depende sa pangangailangan nila. Ngayon, meron din mga tao na nagpapagawa ng mga protection nila sa kalusugan, sa pera, sa negosyo, sa pamilya, sa pag-aaral, sa board exam, sa pagpapanganak. Yung iba gusto mabuntis, yung iba naman sa relasyon makipagbalikan, gusto nilang makipaghiwalay, gustong manalo sa kaso. Ang dami pang ibang sitwasyon na gusto nilang mangyari. Ngayon, kahapon, yung First Friday at saka yung Black Saturday, yung Good Friday is nagkasama, which happens every 40 years lang po. So, kung merong mga tao, halimbawa, sa mga nakaraang buwan o nakaraang taon, naniningil sa inyo. Kung meron kayong mga pagkakautang, sinisingil kayo. Yung nangyari kapag hindi diba, kapag naniningil yun, nagsasalita, nangungulit, diba? Kung ano-ano pa yung mga options na ginagawa, masingil lang kayo. Ngayon, kung hindi na dumating na yung punto na yung tao, hindi na kayo sinisingil, hindi na kayo kinikibo, wala nang chat, wala nang text, delikado na po yun. Kasi ibig sabihin, ipinaubaya na po kayo sa mambabarang, sa tagasumpa, saan kayo ipinaubaya. Kasi merong mga pagpapaubaya na yung lumulobo yung tiyan, lumulobo yung ari, doon sa ibang pamamaraan. Tapos yung iba naman, biglang nagkakasakit, biglang nai-stroke, biglang minamalas, na-aksidente, nagkakahiwalay, etc. Yun ay dahil sa ritual. So kung magtataka kayo bakit ang dami yung ginagawang negosyo, ang dami namang kung sipag lang din, di ba, ang dami. Pero bakit nalulugi? Bakit parang hindi ka nauubusan ng problema? Ganon din po sa relasyon. Parang kahit anong gawin mo pag-iinit, minamalas sa pinaalat ka. Dahil po yun, posible may mga taong masama ang loob sa inyo or may mga galit sa inyo na idinaan na lang sa ritual para mapabilis na maramdaman ninyo kung ano ang gusto niyang ipahiwatig at ipadama. So, ito, healthy reading episode 100 natin. Kukuha tayo dito ng isa. Tignan natin kung ano yung dahilan kung bakit na nagkakaroon ng health issues ngayon. This is Black Saturday. Okay? And that is the star. Lahat ng mga pangarap mo. Dito kasi sa positive na to, sa positive side ng card na ito, lahat ng mga pangarap mo, magkakatotoo. Ito ay natural na pamamaraan. So, ibig sabihin kung nangangarap kang gumaling, nangangarap kang gagaan ng buhay mo, gaganda kalusugan mo, posible ibibigay sa'yo. Kung wala kang kalaban, wala kang tawag nito, wala kang kaalitan na tao. Pero kung sakaling may kaalitan kang tao, may taong masama ang loob sa'yo, nung nakaraan, or nung kahit ilang taong pa nakalipas at pinagawa ka sa ritual, baliktad ang mangyayari sa iyo. Babaliktarin mo. Depende pa kung gaano kalakas yung nilapitan niya or yung gumawa. Depende din po yun sa pag-uusap nila. Kapag ang isang tao dumating na sa punto na hindi ka na kinikibo, wala ng communication, ito yung punto na matakot ka at kabahan ka. Dahil dito, sa card na ito, ibig sabihin, lahat ng gusto mo, haharangin niya. Lahat ng kahilingan mo, haharangin niya. So, kung ito ay healthy reading natin ngayon, posible na
yung paggaling sa sakit ang haharangan niya. At kung meron ng mga paghihiwalay, yun na yun, mangyayari din po yun. So, kung meron kayong mga katanungan tungkol doon sa pera, sa kalusugan, sa ritual, ngayon na Black Saturday, mas delikado. Dahil maraming mga tao na kahit hanggang Easter Sunday, kaya nilang gamitin yun. Balik ka rin ang lahat-lahat. So, kung marami kayong nakikita ng mga pampaswerte, etc., hindi ho yun uubra. Lalong-lalo na kung dati pa may namana kayong sumpa, barang, kulang, gayuma, etc. Kasi yung mga tao na totoo, tapos pinabayaan nyo, yun na yun, magkakaroon kayo ng kamalasan doon, matinding kamalasan. At hindi lang basta-basta kamalasan, kasi isang buong ikot ng karma hindi bababa ng 10 taon. So kung tinamaan ka ng karma mo sa isang tao 10 taon, sa isa pang tao 10 taon, patong-patong lang. At kung gusto niyo malaman kung nagkarma kayo doon, magpa-full private reading kayo, magpa-cleansing kayo dito. Tapos doon naman sa mga nagtatanong sa akin patungkol doon sa mga Latin na meron sa TikTok, marami, di ba? Marami din sa ibang apps. Hindi ho yan uubra kahit anong sunod ninyo. Lalong-lalo na kung wala ho kayong natural na kaalaman doon. Kasi ito yung tatandaan nyo, kapag gumamit kayo ng Latin, tapos wala kayong poder, hindi kayo nakagawa ng isang poder. It's either mabubuwang kayo or mamalasin kayo. So, hindi lahat ng Latin ay pwedeng gamitin. Hindi pwede lahat ng Latin ay pwedeng sambitin. Dahil iba ang takbo ng totoong poder sa mga tinuturo lang sa nakikita ninyo sa video. So, magkakalat lang kayo ng kamalasan at sakit kung lahat-lahat na meron sa online ang gagawin at susundin. Parang sakit yan. So, paalala ko lang po sa lahat-lahat, lalong-lalo na doon sa mga nagtatanong, hindi ho safe na sundin mo lahat ng orasyon na nakikita mo sa social media, dahil iba po ang meron sa isang taga-ritual kumpara sa normal na tao. So, imbes na tulungan kayo, so susundin nyo yung orasyon kasi parang pakiramdam nyo, gagana sa inyo. Hindi ho yung gagana. Para ho kasi yung process. Para pang kumukuha ka ng puso. Hindi ka pwedeng dumiretso doon sa major subjects. Kasi kailangan mo yung minor. So, kung hindi mo nakuha yung minor at didiretso ka mismo doon sa Latin, mamalasin ka at magtataka ka. Hindi siya uubra dahil wala kang core na meron sa natural na taga-ritual kasi normal kang tao. So, hindi lahat ng orasyon na nakikita ninyo ay gagana sa inyo. Hindi rin lahat na meron sa social media ay totoo. So, mag-ingat po kayo. Tapos, kung meron po kayong mga katanungan po, gusto nyo mag-book ng ritual, gusto nyo mag-book ng reading, i-message nyo lang po ako dito sa TikTok. Proceed tayo sa daily episode natin. Magandang hapon.